At yumakap si Jose sa mukha ng kanyang ama, at umiyak sa ibabaw niya, at hinalikan niya siya. At iniutos ni Jose sa kanyang mga lingkod na manggagamot, na embalsamahin ang kanyang ama, at inembalsama ng mga manggagamot si Israel. At 40 araw ang ginanap sa kanya, sapagkat gayon ginaganap ang mga araw ng pag-embalsama, at tinangisan siya ng mga Egyptyo ng 70 araw. At nang makaraan ang mga araw ng pag-iyak sa kanya ay nagsalita si Jose sa sangbahayan ni Faraon, na sinasabi, Kung mayu'y nakasumpong ako ng biyaya sa inyong mga mata ay salitain ninyo, isinasamo ko sa inyo, sa mga pakinig ni Faraon, na inyong sabihin. Pinanumpa ako ng ama ko, na sinasabi, Narito, ako'y namamatay, sa libingan na aking hinukay sa akin sa lupain ng Canaan, ay doon mo ako ililibing. Ngayon ay pahintulutan ninyo akong humahon, isinasamo ko sa inyo, at aking ilibing ang aking ama, at babalik uli ako. Umahon ka at ilibing mo ang iyong ama ayon sa kanyang ipinasumpa sa iyo. At umahon si Jose upang ilibing ang kanyang ama, at kasama niyang umahon ang lahat ng lingkod ni Faraon, ang mga matanda sa kanyang sangbahayan, at ang lahat na matanda sa lupain ng Ehipto. At ang buong sangbahayan ni Jose, at ang kanyang mga kapatid, at ang sangbahayan ng kanyang ama, ang kanila lamang mga bata, at ang kanilang mga kawan, at ang kanilang bakahan, ang iniwan nila sa lupain ng Gosen. At umahong kasama niya ang mga karo at mga nangangabayo, at yao'y naging totoong malaking pulutong. At sila'y dumating sa giikan ni Atad, na nasa dako paroon ng Jordan, at do'y na naghoy sila ng malakas at kapait-pait na panaghoy, at kanyang pinanangisan ang kanyang ama na 7 araw. At nang makita ng mga nananahan sa lupain yaon, ng mga Kananiyo, ang panaghoy sa giikan ni Atad, ay kanilang sinabi, Ito'y isang kahambal-ambal na panaghoy ng mga Egyptyo. Kaya't ang pangalang tinawag ay Abel Mizraim, na sa dako paroon ng Jordan. At ginawa sa kanya ng kanyang mga anak ang ayon sa iniutos sa kanila. Sapagkat dinala siya ng kanyang mga anak sa lupain ng Canaan, at inilibing siya sa yungib ng Machpelah, na binili ni Abraham 10 ng parang na pinakaaring libingan, kay Ephron na Hetheo, sa tapat ng Mamre. At bumalik si Jose sa Ehipto, siya, at ang kanyang mga kapatid, at ang lahat na umahong kasama niya sa paglilibing sa kanyang ama, pagkatapos na mailibing ang kanyang ama. At nang makita ng mga kapatid ni Jose, na ang kanilang amay namatay, ay kanilang sinabi, Marahil si Jose ay mapupuot sa atin, at lubos na gagantihin sa atin ang buong kasamahan na ating ginawa sa kanya. At ipinasabi nila kay Jose, Iniutos ng iyong ama bago namatay na sinasabi, Ganito sasabihin ninyo kay Jose, ipatawad mo, isinasamo ko sa iyo ngayon, ang pagsalamsam ng iyong mga kapatid, at ang kanilang kasalanan, at ngayon, ay aming isinasamo sa iyo, na ipatawad mo ang mga pagsalamsam ng mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. At si Jose ay umiyak ng kanilang salitain sa kanya. At naparoon ang kanyang mga kapatid naman at nagpatira pa sa harap niya, at kanilang sinabi, Narito, kami niyong mga lingkod. At sinabi ni Jose sa kanila, Huwag kayong matakot, sapagkat nasa kalagayan ba ako ng Diyos? At tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin, ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito na iligtas ang buhay ng maraming tao. Kaya na huwag kayong matakot, aking pakakainin kayo at ang inyong mga bata. At kanyang inaliw sila at kanyang pinagsalitaan sila na may kagandahang loob. At si Jose ay tumahan sa Ehipto, siya at ang sangbahayan ng kanyang ama, at si Jose ay nabuhay na 110 taon. At nakita ni Jose ang mga anak ni Ephraim hanggang sa 3 salin ng lahi, ang mga anak man ni Makir na anak ni Manases ay ipinanganak sa mga tuhod ni Jose. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, Ako'y namamatay, ngunit tunay na dadalawin kayo ng Diyos, at dadalhin kayo mula sa lupain ito hanggang sa lupain na kanyang isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At ipinasumpa ni Jose sa mga anak ni Israel, na sinasabi, Tunay na dadalawin kayo ng Diyos, at inyong giyahon ng aking malabuto mula rito. Sa gayoy namatay si Jose na may 110 taon, at kanilang inembalsama siya, at siya inilagay sa isang kabaong sa Ehipto.